Sa halos isang dekadang pagiging tagapag-alaga ng mga tilapia sa palaisdaan ng kanyang mayamang amo sa Batangas, noon lang nakaranas si Gilbert ng animoy totoong masaganang ani. Halos mapigtas ang gamit nilang lambat sa bigat ng mga isdang kanilang hinahango sa fish cage. Kalagitnaan ng 2021 noon nang mag-umpisang maging maganda ang kanilang mga ani. Sa mga nagdaang taon tila sapat lang o minsan ay lugi pa ang kanilang kinikita. Kaya naman ay tuwang-tuwa si Gilbert dahil naaambunan din siya ng bonus mula sa kanyang mayamang amo. Ang kanyang amo ay isang pulis, hindi naman kataasan ng ranggo ngunit maraming ari-arian at negosyo. Kasama na rito ang lotto outlets, pwesto sa palengke, sabungan, delivery ng live tilapia sa mga karatig bayan at iba pa. Ngunit kahit natutuwa si Gilbert sa ganda ng kanilang ani, nagtataka siya dahil laging may tila kulang sa inventory ng mga feeds na nakaimbak sa mismong kubo ng kanilang fish cage. At hindi lang yon, dahil tuwing ginagabi siya ng uwi sa pag-aayos ng mga kawayan at lambat na nakapalibot sa fish cage ay may kung ano-ano siyang ingay at paramdam na nararanasan. Sa loob ng isang dekada niyang binabantayan yon ay noon lang siya nakaranas ng ganong mga insidente. Minsan nga ay doon pa siya natutulog sa gitna ng lawa, ngunit payapa naman ang kanyang buong magdamag. Isang araw, ginabi si Gilbert sa pagpapalit ng kawayan sa isang bahagi ng fish cage. Alas 7 na noon, ngunit dahil sa bilog ang buwan ay nanatiling maliwanag ang buong paligid. Habang kumakain siya ng kanyang baon ay may kung anong malamig na humawak sa kanyang balikat. Tila nagiyelong kamay ang humawak sa kanya. Lumaki ang kanyang mga mata sa gulat. Noong lingunin niya iyon ay wala naman siyang nakita. Tumindig ang kanyang mga balahibo at dali-daling sumakay ng kanyang bangka upang umuwi. Isang linggo ang lumipas, napansin ni Gilbert na tuwing pupunta siya ng umaga sa fish cage ay may mga naiiwang bakas ng putikang mga paa sa sahig ng kanilang kubo. Hindi lang isa, kundi maraming bakas ng paa, iba't iba ang sukat. At noong binibilang na niya ang mga patuka ng tilapia ay kulang ito ng mahigit sa 5 sako. Dito na nagkaroon ng suspetsya si Gilbert na baka may nagnanakaw ng kanilang mga feeds. Sa pagnanais niyang mahuli kung sino ang kumukuha ng kanilang mga feeds ay nagkubli siya sa kalapit na kubo. At dahil pulis naman ang kanyang amo ay madali na lang ipakulong kung sino man ang mga nagnanakaw. Ngunit inabot na siya ng alas 12 ng madaling araw ay wala pa rin nagpapakitang magnanakaw. Dahil dito, nagpasya na lang siyang umuwi. Kinabukasan pagbalik niya sa kubo, nakakita ulit siya ng mga bakas ng putikang paa. May naiwan ding mga butil ng patuka ng tilapia sa sahig